Okay, ito po yung proseso ng paghihinang ng aluminum. Kailangan may certain maintaining temperature para yung pinaka-metal to metal talagang matutunaw niya at mapapatikit. Yan. Alalay ng yung apoy habang hinihinang yung pinaka-aluminum niya. Ito po yung guys. So, matindi proseso kaya kailangan natin si tatay pag magtatayo tayo ng dito. Kailangan po para sa another kaalaman ng mga kabataan. Para po nang ganon. Kasi kung tutusin, institusyon na to institusyon na si tatay. Kumbaga bago siya mag-resign maipasa ng mga kaalaman sa kabataan. Di po ba, sir? Ito po yan. Ito mga kabataan naman. Ayan. Sabi niya raw, kailangan maipasa rin sa mga kabataan para habang di pa siya nag-resign, mapakinabangan na lahat. At napakalaking bagay po nito sa sa ekonomiya ng Tanay. Ito, ang paghihinang hindi basta-basta. Kailangan mo, alam mo yung kapasidad ng init ng apoy. Yan. Bali, mga ilang temperature po kaya yun? Depende po sa depende sa hinangin po. Kasi kung sa water boiling point is 100, di lalo na ito, mas mataas pa. Kasi depende, marami kasing hinangin, kailangan na mainit na mainit. Okay. Tulad ng ito, aluminum, mahirap yan. Baka maghanap ka sa maghanap ka, walang marunong ito. Oo nga po, at tunay na dito lang talaga. Meron. Hindi naman ako sana nagayabang, talagang ito talagang ko. Kasi bata pa ako, nagtatalyo na talaga. Ayan. Ang pangalan po ni Sir Ray si Juan. Si Bay Goni. Bay Goni. Goni. Ayan. Hanapin niyo lang po siya dito sa next vulcanizing shop. At dito niyo po siya mapupuntahan. When it comes to aluminum problem, mga putol-putol yun dyan. Kahit anong klaseng aluminum. Basta aluminum. Ayan. Talagang kita ko naman po yung proseso dahil hindi na kailangan lagyan ng bikat yung aluminum. At tulad ng tinatawag natin ng mga mild steel welding, hindi po, iba po ito. Kailangan merong maintaining temperature habang inihinang siya. Okay. Totoo po yan. At makikita nyo naman po talagang may metal to metal. Hindi yung ibig sabihin pinadikit mo lang. Hindi lang tagusan po ito hanggang kaluluwa ng item. Ayan. Ang galing ni Baynoy. Goy ba? Baygoni po pala. Ayan. At pwede naman ng walang assistant kasi magluluto pa yung assistant nito Hindi na, huwag na yan. Dahil nakadikit na siya at tunay na meron palang mainit pa po. Kaya kaya na. Ano po yung rod na ginagamit nyo? Aluminum din? Hindi po, lang po ito, pangkalat. Pangkalkal ko lang ito. Hinahalo ko yung aluminum kapwa. Okay. So, para din po pala itong plastic welding. Kaya lang sa plastic, syempre, kahit anong init ko pwede. Pero ito talagang maselan. Medyo hindi ka dapat magkamali. Kailangan do it right the first time. Ayan makikita nyo naman po. Maraming gumagaya pero hindi kayang gayahin. Okay, sige. Pwede naman lang gayahin pero pag butihin nila po. Ayun. Dito lang po yan. Ayan na po ba yung finished product? Hindi pa, sa likod pa. Hindi pa finished. Ayan, talagang Baygoni po, talagang sa kanya maigpit ito sa trabaho niya Kumbaga, hindi papasa hanggat niya ina-approve Ayan na naman tayo habang kaya pa ng init ng una walang problema sa pagkalkal. Po? Dapat ayusin talaga para hindi sa mga balik.
kasi ito rin ang gagawa. Nagbabaklat yan. Oo nga po. Eh, siyempre, maaabala din kayo doon at nakakahiya sa nagpapagawa. O, yan po, no? Sobrang grabing tunaw. Talagang tunaw na tunaw yung aluminum. Yan. So, dito lang po kayo, ha? Hanapin nyo po dito sa Tanay, Rizal. Malapit po ito sa, ano bang landmark dito? Sa, ano ba, St. Peter? Barangay Katbayani. Barangay Katbayani po. Barangay Katipunan Bayani. Sa National Road po kayo, papasok. At doon nyo po, pagtanong nyo na lang po yung next vulcanizing. Hindi po kayo lalampas ng gasolina ng Petron pag manggagaling po kayo na Maynila. Ayan po, lutong-luto. Grabe. Napakahirap gawin yan kung hindi nyo po alam yung pamamaraan. Yan po, Baygawani po, ha. Tandaan nyo sa ano po, sa next vulcanizing. Basta aluminum works, mga naputol nyo na, let's say doon sa casing ng transmission, makina, o starter, o yung mga na-damage sa housing nila. Ano ba isa? Alternator. Yan, mga ano po yan, parts ng mga sasakyan. Mostly sa washing machine. Ito po, kita nyo yung tatlong yan. Yan, ginawa niya po yan. Sa washing machine. Blower po ito ginagamit sa fan. Manukan, ano po? Yan. Marami po yung gagawin pa niyan. And pwede rin naman po sa likod na yung mags ng motor. Basta lahat po ng aluminum. Kaya niya po. Madali po, sa mags yan. Disalign siya, tapos mayroong crack. Ito pala din. Ito po na 8. Ano disalign, meron siya crack. Ito. Ayun na, yan, crack sir, tsaka ito ito, bingkong. Yan Okay. Ngayon, ayusin ko yan bago ko siya build-upan. Okay. Sige po. Okay, magsayang ka muna! Dito po kumpleto kasi may mga torno sila, merong oxy-acid, merong lake machine, 2, may press, meron pa yatang press dito. At kumpleto po, meron din jack sa mga bearing. Ayun Ayan. Pangga yung motor, align, ayan. Alin po, asan? Ito, ito natin. Disalign. Ito. Ito po ba kulay green? Okay, lahat. Halos pwedeng gawin dito, ha. Ayan, press. Ayan, Baygawani po yan. Tandaan nyo po. Dahil dito po sa kanyang ginagawa na pagpatapos na niya yung kanyang 2 anak. At isa po ay graduating na siguro by 2 years from now. Ayun ang anak ko gumagawa. Yan ba? Ito pala. Yan ba yung nag-aaral pa? Tapos na yan. Yung nagagawa na lang dito sa shop. Mabutit minamana yung karunungan nyo. Ano po? Yan. Guys, tandaan nyo po, Baygawani dito sa next at Tanay Rizal, Katipunan Bayani. Yun, Ayan na, tapos na po siya. Alright. Lutong luto.